You know, basta. Wait lang, picture muna. Okay, so meron nga tayong unbox. Pero bago yun, S50. Pero bago yun, habang binubuksan natin to, yung sa mga hindi nakakita, meron na tayong nilabas na video nung para sa month of February. Pero parang wala akong nakitang pumasok sa ano eh. So, doon sa first 48 hours, tsaka doon sa subscriber at least na sa more than 1 month. So, walang nanalo for the month of February. Hindi ko alam kung maglalabas pa tayo isa pa para end of month. Pero anyway, so, siguro, comment kayo dito. Tingnan natin kung ihabol natin yun. Pero anyway, bago tayo magpunta doon, so, bumili tayo ng Makinike. Another wired mode to. Makinike K500. Parang ang difference nun nito versus dumi. Versus nun, dun sa isa, parang nasa 2,000 something to, yung try mode. Pero kasi, kaya hindi ko kinuha yun. Pupuntahan natin mamaya. Pero anyway, so ito yung box. Maayos naman yung packaging niya. Naka-double plastic pa nga siya. Yan. Okay, so Makinike K500. First Makinike na keyboard natin to. Nakakita na ako ng Makinike keyboard nung nagpunta tayo nung sa Grand Lason. Pero kasi yung available na color nila doon is hindi ko masyado trip. Kaya hindi ako kumuha. So anyway, so ito na nga, K500. Ayan, K500 keyboard Makinike. 84 keys. Tapos 75% layout. Yan. NK, anti-ghosting, NK rollover, USB. So wala namang gilid, parang typical box, pero mas presentable din yung box niya compared dun sa iba. Okay, so meron na rin nakalagay dyan, yung wired mode, red switch, blah 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 blah. Okay. So meron pa tong mga QR. Di ko alam kung para sa tong QR na to, pero meron siya. Okay. Tapos meron akong ngayon lang, siguro mga 5 minutes ago, bago natin kunin tong video na to. Meron ako in-order na Z-Friend T62. Kinancel nung seller. Tapos bago ko order niya, nakita ko na kasi parang may kaparehas na siyang... Meron na siyang kaparehas doon eh. May mga stock doon. Sabi ko, ba't iba yung pangalan? Sabi ko, iba ba yung ano nito? Kaya sabi ko, try natin. In-order ko. Kinancel niya. Feeling ko, nagkamali. Either nagkamali siya or nakita niya marami ako order na keyboard. Yun nga, yung Z-Friend T62, hindi, kinancel niya eh. Tapos yun, refund na lang. Pero, anyway, ay, nasira. Sira yung box. Sige. Okay, so, ito yung keyboard. Ay, wala na, yun lang. Okay, so meron kang manual. User manual. Puro Chinese. Okay, meron dito. Ito, installation function. Sa likod wala na naman, pero ito lang yung installation function niya. Yung alam mo gagamitin natin. Or kung sino man bumili. Installation function, ayan na. Okay, so, na lang. Post nyo na lang. Yun lang. Tapos, bukod sa user manual na makukuha mo, meron ka rin uy. Medyo ito yung kakaibang kulay. Gray, no? Dark gray. Basta gray. Gray siya, ito USB-C. Tapos, L-type na L-type na USB-C, tapos USB-A. Tapos yung keycap puller, tsaka switch puller. Ano to? Red na. Check natin yung pangalan. Ito, para-pares lang naman to, pero yan. Anong tatak ng switch? Di ko masyado guwana. Ewan ko nakita. Hindi kita eh. Ayan. Hindi masyado kita min eh. Hindi ko rin mabasa eh. Hindi nakalagay. Pero yan. Pero ayan. Pero malamang parang ito yung mga... Hindi siya ano eh. Yung tunog oh.
Mas maganda siya sa mga OTEMU, sa mga standard switches. So, check natin yung buong unit, yung buong keyboard. Okay, so tabi na natin to. Sira natin yung box. May nakasira tayo ng box. Okay. Tabi lang natin sa gilid. Ay, ito pala. At ito na yung keyboard. Maganda yung keyboard. Oh, ayan. Okay, magkano to? Kunin natin yung cellphone. Nag-charge kasi cellphone ko. Wait lang. Commercial, pero ang pagkaka-check natin, 1299. Nabili ko rekta sa... Nag-charge kasi kaya hindi ko na-bit yung cellphone. Ayun sa likod. So, 1299. Parang original niya, 1399. Pero, maganda yung keyboard. Maganda yung itsura. Saka tingnan mo, oh. Ngayon lang tayo nakakita ng ganito. Medyo malambot, magaang, pero... Bakit narinig ko yung tunog? Ang ganda. Hindi siya medyo... Ito medyo... I mean, okay lang. Kasi plastic eh. Mag-iiba talaga yung tunog. At saka hanggang eh, oh. So, plastic base. Hindi naman siya ganong kalambot. Pero buksan natin. So, anyway, ayun yun. Hindi ko na-expect. Kasi nung bibilin ko to, sabi ko medyo pangit. Kaya hindi na ako nag-try mode. Pero in fairness, maganda siya. Ayan, legit. Ayan, maganda naman itsura niya. Presentable naman siya. Although yun nga lang, tulad nga nasasabi ko, hindi ko trip yung mga ganitong layout. Kaya hindi rin ako nagtuloy ng try mode. Kasi sa malamang, it's either matatambak natin or mapapag-giveaway. Anyway, so balik tayo dito. Open natin. Buksan natin to. Oops. Hot swappable to eh. Dapat. Ang tigas min. Sure ako hot swappable kasi unang-una may kasamang dalawang switches. Ang problema ko, shit, nadudurog. Tatagal tayo para dito tayo tumagal. Tetestingin ko na lang pagkatapos ng video. Pero anyway, so ayun yung itsura. Hindi ko lang mabuksan kasi nga may try natin sa kabila. Nadurog eh. Ayun oh. Malambot yung base ng switch eh. Ayun oh. Ito. Yun. Okay. Nakakuha sa tiyaga. Namumula ilang ko. Yung switch, kung ilan, 3 pins lang. Napapansin niyo naman medyo, again, wag masyadong mag-expect. Okay na sa price. Para sa akin, okay na sa akin yung price. So, pwede kang mag-upgrade nito yung mga Akko switches na mga V1. Yung V2 kasi kadalasan doon malamang 5 pins. Pero hindi ko nila lahat. Meron pa rin mga, so 3 pins. Tapos, north facing. Okay, so yun. Kaya medyo hindi ganun. Kaya okay yung switch kasi kung yung switch lang kung yung switch lang okay lang yung tunog. Ang problema hindi naman problema. I mean, yung pinagkakabitan kasi niya, nagdadagdag talaga yun ng tunog. Kung aluminum, kung plastic, tapos pati yung mga keycaps and all. Okay, so balik na natin to. Again, para sa akin okay yung quality ng switch compare natin sa mga iba. Pero yan. So, kaya hindi ganun ka-solid yung tunog. Again, dahil dun sa base. So, yung sa taas, wala. Ay, ba't wala? Kasi L. So, nandito. Okay, so kaya ang L, wala dito. Nasa left side. Left side mo. Left side mo, pero right. Nakita mo sa screen ko. Right, basta left side. Ayan. So, may ilaw. And then, ito sa kabila. Okay, ito medyo maganda to. Maganda yung pagkakadesign nila. Makinay K500 mechanical keyboard. And then, yung ilalim is... Uy, rubber. Rubber fit to. Yung rubber ito. Pero pag tinayo mo, hindi na siya rubber. Ano to? Wala lang. Okay. Pero ganda ng ano. Ganda nyo. Medyo aesthetic siya tingnan para sa price niya. So, okay sa akin to. Ang issue ko lang...
Feeling mo medyo mas mahal siya ng onte kasi kung magdadagdag ka ng hindi kasi 84 keys to, no. Pwede na pala, pwede na. Again para sa quality. Tapos kung trip mo mag-upgrade ng switch, pwede pa rin. Pero yun nga, hindi siya magiging ganun kaganda yung tunog kung compare mo halimbawa pares kayo na switch ng kasama mo, aluminum yung sa kanya. Tapos medyo ano yung sa'yo. So, ayun na nga. Okay lang sa akin yung price. Sana yung try mode na kinuha ko. Pero yan, yun nga. Hindi kasi hindi ko trip yung gantong layout. Pero kung trip mo yung gantong layout, mas re-recommend ko yung try mode. Kasi medyo dikit to compared mo doon sa mga Aula, perfect example, Aula F75. Medyo may space dito. Ayan. Pero, kanya-kanyang trip naman yan. Okay, so sound check. Nag-sound check na tayo pero ayun, kita mo, okay naman Kung nakalapag, pero kung nakataas medyo pangit Kung nakalapag, okay lang diba? Stand. Yung stand pala, malaman nakita niya pero yan. Isang stand lang. Pwede, no? Mas magaang, madaling bitbitin. Pwede to siguro pag lalabas-labas ka. Pero kung nasa bahay ka tapos ito gagamitin mo medyo anyway. Yan. Hindi na natin i-test kasi wired naman siya. Feeling ko kasi hindi ko na kailangan ng mga software sa wired. Feeling ko lang yun pero kung kailangan nyo ng software ng mga or kung ano man kailangan nyo dito sa keyboard na to, siguro comment nyo na lang. Tapos babalikan din sinasabi ko kanina. Singin ko na lang din. Wala nanalo nung February. Itong February, nilabas ko yung yung parabol natin, siningit ko sa sa solar. Wala nakapansin. So, check natin. Pero again, comment kayo. Check natin kung comment kayo. Tapos, bago mag end of month, tingnan natin kung maglalabas tayo ulit. Pero, so yun nga, ina-update ko lang yung may nag-comment pala yung kapatid ko. So, dito na natin tatapusin. Para sa akin, okay itong keyboard na to. Pero, mas recommended ko yung try mode. Lalo na kung, tulad nga, paulit-ulit ko yung sinasabi, trip mo yung layout. So, again, Machinite K500, try mode. 1299. Bye-bye, and babu!